Okay, so good afternoon, everyone. Welcome to our subject, SRAP 313, Structural Theory, and this session will be about moment area method. So last meeting, we already discussed yung first method natin, which is yung double integration method. And this afternoon, we will be continuing with another method under pa din ng geometric method, which is yung moment area method. So as mentioned, apart from the moment area method, we still have conjugate beam method na i-discuss lang natin on by next meeting. And then after that, that will end yung geometric methods natin. Then we'll continue with the virtual work method or yung energy method natin. Okay? So to start, let's define first the moment area method. So moment area method is a structural analysis technique used to determine yung slope and deflection of beams by relating yung quantities sa area under the bending moment diagram divided by the beam's flexural rigidity. So, ang kagandahan dito kay moment area method, all we need to do is to construct yung kanyang moment diagram, and then if ever yung moment diagram natin is composed of simple shape lang, like for example, triangular, trapezoidal, or rectangular yung naging moment diagram natin, it would be of advantage to us kasi mas madaling makuha yung area and yung centroids niya, no? Medyo minsan pag naging parabolic or naging higher degree ng curve yung kanyang drawing, dun medyo nagiging hindi convenient si moment area method. And again, nakalagay dito, yung areas under the bending moment curve is divided by the flexural rigidity natin. So pag sinabing flexural rigidity, that is actually pertaining do sa EI natin, which is yung product ng elastic modulus natin, which pertains sa modulus of elasticity o yung measurement kung how stiff our material is multiplied by the inertia or second moment of area, yung inertia moment of inertia natin, which is a measure of how the beam shape resists yung bending natin. So together, the product of them is called flexural rigidity, and it is the ability of a structural member, katulad ng beam, to resist bending when an external force is applied. Okay? And in moment area method, we have two theorems to consider. Yung first theorem natin is tinatawag na a theorem about slope, ano, yung change in angle ng ating curve. So last time we were already been familiar on how to construct yung elastic curve natin, and from our elastic curve, pwede tayong maglagay ng mga tangent lines to determine yung ating mga slope for each point. Okay? So sa theorem 1 ni moment area method, sinasabi niya, the change in slope between 2 points on the beam is equals to the area of the moment over area diagram over flexural rigidity diagram between those points, ano? So to determine daw yung change in slope, so let's say for example yung change in slope na AB, so we have 2 points, point A and point B. So kasi ito yung ating elastic curve, di ba? And then from point A and point B, pa nag-pass through tayo ng tangent line dyan, yan, so ito yung tangent lines natin. Okay? So makikita natin dito, um, makita natin dito na itong portion na to, ito yung measurement ng change in from horizontal pupunta sa elastic curve natin. Ito yung change ng angle sa A. And then on the other side, kapag nagpass to tayo ng tangent line, ito naman yung change in angle nung point B from the horizontal line. So, para makuha daw yung kanyang um, change between these 2 points or these two angle, ito yun ano, yung theta AB. Ang kukunin daw natin is the area of the moment diagram. So, kung ano yung area niya sa ilalim niya, yun yung magiging value ng slope. Okay? So, what do they mean? So, halimbawa, diba doon sa curvature natin, okay? Sabi natin nung last previous meeting natin, ang second o y double prime o yung ano natin equals yan sa moment over EI natin. Okay? So, kapag kinuha natin o integrate natin once, di ba sabi natin makukuha natin yung slope. Okay? So, yung slope natin
with respect sa integral ng m over ei dx. Ito yun. Pag in-integrate natin once, makukuha natin yung kanyang y prime o yung ating angle. Okay? So, yung angle na makukuha natin, since ang pinapertain natin is 2 points, that is the angle from A to B, ano? So, from angle A to angle B, okay? So, pwede ito from B to A, okay? With respect to A, okay? So, pag pinerform natin to, this term actually, pag binalikan nyo sa integral calculus nyo, that is actually pertaining dun sa area of the curve, okay? For this case, area yon nung ating ito, area nitong mismong moment diagram natin. So, para daw makuha yung change between the slope, yung B, change ng slope B with respect to A, that is equals dun sa kung ano man yung area. So, kung ano man shape siya. So, that is, again, from point A to point B, yung moment over EI, then dx natin for that case. So, ito yung kinoconsider dun sa first theorem natin. So, whatever is the shape, para hindi ka na gumamit ng derivative. Halimbawa, triangular siya. Okay? Tapos, ito yung shaded portion niya. Itong shaded portion na yan, pwede mo i-divide into several shapes. Pwede ka magkameron dalawang triangle, dalawang rectangle. So, kunin mo lang yung total area nito, yun na yung magiging value nung change nung slope mo. Again, change nung slope yon. Hindi pa yun yung actual slope na A at saka na B na required natin. So, by using yung geometry natin, doon natin ma-determine yung angle A and angle B natin. So, later, more on this later, ano, kung paano natin i-manipulate yung mga formulas natin based doon sa itsura ng graph natin. Okay? So, that is theorem number one. Then we also have another theorem that says the vertical distance from one point on the beam to the tangent drawn to another point, called tangential deviation, is equals to the moment of the area under M over EI diagram about the point where the deviation is measured. So, medyo wordy yung ibig sabihin niya, pero ang punto lang niya, so katulad nung sinabi natin kanina, babay dun sa point A, nagtangent tayo, di ba? Yan, nagtangent tayo. Ayan yung line sa point A. So, kung gusto natin kunin yung halimbawa, no, yung change ng point B, di ba ito yung point B? Okay? Ito yung point B natin. So, sa elastic curve natin, ito na yung point ng point B. Kung gusto natin makuha yung distance ng point B papunta dun sa tangent A natin, ang tawag doon is yung tangent, the deviation of point B with respect to tangent A. So, from point B, papunta kay tangent A. Kasi ito, dinetermine natin to as tangent A. Ito yung nag-pass through dun sa point A. Okay, kaya meron siyang, again, the deviation of point B. Yung point B galing sa elastic curve with respect sa tangent A. Kaya pag halimbawa, yung isang tangent, about tangent B yung gagamitin natin, itong tangent na to. Okay? Gagamitin natin. And si A naman yung gusto nating i-reference with respect to tangent B. Okay natin, ito is si tangent B. Okay? That is the deviation of point A papunta doon kay tangent B. So, kaya A with respect to B. Point A, tangent B. So, ang sinasabi dito, yung vertical distance, ano? So, vertical distance from one point on the beam to the tangent drawn to another point is equal. So, halimbawa, yung kunin natin yung first one, yung tangent ng point B with respect to point A, equals daw siya do sa product nung moment tsaka nung diagram. So, yung diagram, yun yung kaninang area natin na pinag-uusapan dun sa slope. No? Ito yun. Same yun na area ng curve. So, ibig sabihin, uulitin lang natin yun dito. So, kung anong nakalagay na points dito, yun yung consideration natin. So, from point A to point B, ang ibig sabihin na, no? From A to B, M over EI,
dx. So ito yung area natin. So para makuha natin yung moment na tinatawag dito, kukunin natin yung product niya with value ng x. Yung x na yun, kung saan siyang point. So, tulad yan, mula at point B natin kinukuha yung deviation natin. So, ibig sabihin, doon natin kukunin yung distance natin. So, xb yung ilalagay natin dito. Or, para matandaan nyo kung ano yung nandito sa taas kung saan yung point deviated mo, yun yung distance na kailangan mo. So, ibig sabihin, kapag nabawa, um, deviation of point A with respect to tangent B, that is equals to integral of, since A to B pa din yan, so A to B pa din yung ating mismong area na kailangan, yung pinag-uusapan. Ang mag-iiba lang is yung distance na imo-moment mo. Since ang point natin is point A na ngayon, imbis na XB, ang gagamitin natin is yung distance, yung area, yung centroid niya, papunta doon sa point A, which is XA. Okay? So, ito yung meaning ng second theorem natin. Basta kung gusto natin makuha yung vertical distance from one point on the beam to the tangent drawn to another point, kukunin mo lang yung area ng moment diagram multiplied by the distance kung saan mong point kinukuha. Okay? So, in simple terms, the moment under the diagram, sinasabi niya how much higher or lower yung one point natin compared dun sa tangent line natin. O yung ano niya, center ng mass o center of gravity natin times the area. Okay? Sige. So, pakita natin by example, okay? Para mas ma-strengthen sa atin yung theorem niya. Okay? So, let's say we have this one given we have EI constant tapos pinapanap sa atin yung slope and deflection at point B. Okay? So looking at the beam, we have a cantilever beam na loaded at P at the end, ano? May P tayo sa end. So, ang pinapahanap sa atin is slope. So, automatic, so slope, ang pinapahanap slope at B, tsaka deflection at P, ang pinapahanap sa atin. So, kung i-graph natin, di ba, from our experience before, kung yung kanyang elastic curve magiging dito sa point na to, since fixed yan, hindi siya masyado gagalaw. And then ito is free to deform. So, ibig sabihin, yung magiging elastic curve natin, dapat ganito yung itsura, no? Pag ganyan siya. Okay? So, let's uh, create that elastic curve, ano? Ayan. So, halimbawa, yan yung elastic curve natin. Okay? So, kung yan yung elastic curve natin, okay, pwede natin din kunin yung ating mga reactions. So, meron tayo ditong AY, AX, and MA. Okay? So, si AY, automatic, magiging P lang yung value niya. And then si MA, pag pinerform mo, magiging siyang P times L. Okay? So, PL lang siya. And then AX will be 0. Okay? So, pinapanap sa atin is yung theta B na una. Ano? So, si theta B is nandito yan. Ito sa elastic curve natin. Pag nag-pass through tayo ng ayan, ng tangent line sa kanya. Okay? So, from the original horizontal direction natin, sorry. Okay? Ito yung tangent B na hinahanap natin. Theta B na hinahanap natin. Okay? And then yung deformation is from the original, papunta dito. Ito yung hinahanap nating theta B. Okay? So, paano natin gagamitin ngayon? Yung theorem ni moment area method. Okay? So, syempre, una, gawin natin yung moment and shear diagram natin. Okay? Okay, ito yung shear diagram and moment diagram. Okay? For the shear, okay, shear natin, um, tataas tayo ng P.
Okay? And then, magiging siyang uniform dahil wala siyang loading and then downward tayo ng P din, negative P downward, so magiging 0. So ito yung magiging shear diagram natin. Then for our moment diagram, okay, magiging moment diagram natin, una is sa support meron tayong counterclockwise na moment. Okay, dahil yung nakuha natin kanina, may counterclockwise tayong moment kanina. So, dito sa moment diagram natin, bababa muna tayo. Ito yung negative PL. Okay? And then, tsaka natin kukunin yung area. Ano bang area nitong shear natin? That is P times L. So, from negative PL plus yung area na PL, magiging siyang 0. Okay? So, 0 siya dito. So, automatic, ito na yung ating moment diagram. So, since EI is constant, yung moment diagram natin, pwedeng tawagin natin yan yung moment over EI diagram natin. Okay? And as you can see, negative moment siya. So, dapat um, nagsasag tayo or concave downward tayo. Kaya, yung ating elastic curve ay naka-concave downward. Okay? Based dito sa moment diagram natin. Okay? So, now, paano natin makukuha ngayon yung ano natin, yung kailangan natin. Nasaan ba si delta A, ano? 'Di ba yung una, ang sabi dun sa theorem natin, first theorem natin, sabi niya yung um, delta ng 2 points ay equal siya sa moment diagram natin between 2 points. Ito yung first definition natin. The change in slope is equals to the moment or the area of the moment under those 2 points. Okay? So, nasan ba si delta A? Anong value ng delta A natin, guys? Sa tingin nyo? Anong value ng delta A natin dito sa support? Anong delta A natin? Pag nasa Zero po. support, 0. Correct, ano? So, delta A is 0. Okay? So, pag nag-pass through tayo ng line, si, is nandito kasi siya, no? It, ito yung line na nakatangent dun sa point A natin. Kaya nag-zero si si delta A. Wala siyang angle doon. Okay? Pero pag kinuha natin yung delta natin from dito sa line na to, papunta dito sa line na to, that is yung change in slope from our uh, from point B to A. Yun yung from point B to A natin. So dito sa diagram natin, si angle B to A is actually equal siya dun sa angle A plus kung ano man si angle B. Pero since si angle A ay 0, si um si change in slope between point B and point A equal siya sa angle B, which is yung unang hinahanap natin yung slope. Kaya pag kinuha natin yung area nung under nung curve between BA, so ito yung A at B natin, point A at point B, yung moment niya ito. So yung area lang nito. Ano lang ba ang area niyan? So lagay natin dito yung area niya. Area niya is, since that is 1/2 negative PL times L. So that is negative PL squared over 2 EI. So sorry, ilagay natin yung EI. Kasi M over EI diagram na to, ano? So, meaning, for theta B, magiging value natin is, again, itong integral na to is pertaining lang dun sa area. Okay? Area of moment diagram between point A and point B. Okay? So, ibig sabihin, magiging answer na natin is negative PL squared over 2EI. Okay? So, that is should be or in radians dapat yung kanyang value. So, upon conversion na lang.
So, ito yung magiging answer natin for the slope. For the slope at B. Okay? Next. For the second one, yung deflection. So, for deflection, meron tayo dito, ito, no? Delta B. Okay? So, kung titingnan natin, itong from this point, papunta dito, ano ba yung kulay blue na line natin? Yung kulay blue is ito yung tangent line natin at A. Diba? So, pag ni-refer natin si point B nung elastic curve papunta kay A, ano makukuha natin? Yung deviation ng, anong tawag doon sa deviation na yan? Deviation ng point B with respect sa tangent A. Okay? So, dito, doon sa graph natin, makikita nyo, yung height ng TBA, yung distance ng point B papunta kay tangent line A, ay equal siya dun sa hinahanap natin na delta B. So, ibig sabihin, for our second theorem, diba nakalagay sa second theorem natin na ang deviation ng point B with respect to A ay equal sa x o yung centroid sa B multiplied by the area between our curve. Okay? So, again, kung ano yung nandito sa numerator dito, yun yung distance na hinahanap natin dito. Okay? So, yung formula na yan, according to our, no, yan yung hinahanap natin sa delta B. So, ibig sabihin, kunin lang natin yung centroid nito, ito yung centroid niya, tapos papunta kay B. So, ito yung kailangan nating distance na yan. Which is, anong value niyan? Pag papunta dun sa smaller end ng triangle, that is 2/3 ng base, which is 2/3 ng length. So, para makuha si delta B, that is equal sa 2/3 ng length multiplied by the area. So, yung area natin is nakuha natin dun sa, ito yun, no? Ito yun. Yung area, yung equal dun sa ating angle. So, that is negative PL squared over 2EI. So, equals siya, cancel to. So, negative PL cube over 3EI. So, ito yung magiging delta B natin. Okay? So, yan po yung answer natin for this example. Okay? Question po muna before we proceed or clarification. You may type in your questions sa chat box if you don't want to raise your voice in the microphone. If wala, kahit simpleng thumbs up will do. Just to notify me na okay tayo. Alright? Okay, thank you. So, yan yung first example natin. Now, let's move on with an example with a value, ano? Para mas ma-appreciate natin yung pag-construct ng graph natin and nung mismong, ano. Okay, so, let's have the second one. Given EA is also constant, find the slope at B and deflection at C. Okay, so we have now a cantilever beam with a moment at center and then a concentrated load at the free end na 6 kilonewton, then 18 kilonewton meter. Okay? So, at first, syempre, yung ating ginagawa, kunin natin si AY, si AX, and then si moment. Okay? So, dahil medyo redundant na, no, hindi ko na pinapakita usually yung pagkuha ng support reaction. Dapat by now, talagang, ano na kayo, masanay na, no? So dito, yung AY natin, so summation of forces vertical lang tayo, so yung 6 lang siya, no? So it's all equal siya sa 6 kilonewton. Now for moment, magmo-moment tayo kay A,
So, mga magmo-moment sa kanya, si 18, counterclockwise, clockwise rather, and then sa 6 kilonewton, clockwise din, times 6. So, 36 plus 18, yung moment natin will be 54 kilonewton meter counterclockwise. Okay, so and then si AX will be automatic, that is 0 already. Okay, so yung ating shear moment diagram. Okay, and for our shear, akit muna tayo ng 6. Okay, and then si moment wala naman effect dun, kaya hanggang dito na natin lalagay si 6. And then si 6 kilonewton pababa. Yan, so ito na yung ating shear diagram. Then for our moment diagram, okay, moment diagram. So, ang una, meron muna tayong counterclockwise na -54. So, bababa muna tayo. So, adjust lang natin to. So, lagyan natin dito. -54. So, baba tayo. And then, kunin natin yung area ng triangle natin, yung rectangle rather. So, this is 6 times 3. So, 18 to. Then, this is 18 kilonewton meter parehas, ano. So, ibig sabihin, from -54, i-add natin yung 18, yung area ng shear. Magiging siyang -54 plus 18. So, 36, ano? -36 na siya. Okay? And then may clockwise tayong 18. I-add natin yung 18. So, magiging siyang -18 dito. And then, plus pa natin yung another shear na 18. Magiging na siyang 0. Okay? So, ito yung magiging diagram natin. Ayun. Okay. Yan. So, yan na yung ating moment diagram. So, since constant again, pwede natin lagay na same lang yan with moment over flexural rigidity diagram natin. Okay? So, ibig sabihin lahat ng value na to over E, ayan ha. Okay. Right. So, ang pinapanap sa atin, find the slope at B. So, slope at B, tsaka deflection at C. So, dalawang magkaiba, no? So, ngayon, nakuha natin yung ating um, moment diagram. So, parehas siyang negative. So, alam natin na each segment, negative, negative siya. Okay? So, sabihin from dito sa fixed support natin, ano siya due to ng moment, and then tutuloy lang siya papunta doon. Okay? So, yung effect ng moment, lalo lang yung pinababa, ano? Yung mismong system natin. So, yeah. Ganyan yung kanyang elastic curve. Okay? So, after ng elastic curve natin, i-locate natin ngayon si theta B. Okay? So, again, pag nag-pass to tayo ng tangent line at point A, magiging horizontal lang siya. Kasi, siya ay fixed, ano? Okay? And then, kay B, makukuha natin yung theta. Sa point na to yung B natin. Okay? Papass through tayo ng tangent line. Okay? And then, yung kanyang from horizontal, ibahin ko lang kulay, natatakloban, ano, from horizontal. So, ito is yung theta B natin sa drawing. Okay? Yung from the tangent line, papunta dun sa, ano natin, original na horizontal natin. And then, yung delta C natin is from point C dito. So, ito yung magiging delta C natin. Na automatic from point C to tangent A, anong pwede natin makuha doon? Sabi natin, from a point papunta sa tangent line,
O pwede natin makuha yung deviation ng point C with respect to A doon. Okay? Si delta B, paano natin makukuha ngayon si delta B? O si theta B rather. Si theta B, pwede natin kunin yung change, ano? From tangent A. So, ito, no? Itong angle na to. Yung change natin, or pwedeng gawin natin na from, change natin from B to A. Okay? So, natin. So, theta B to A equals siya sa theta A plus theta B. Yung change nga nung dalawa, no? Pero since at the fixed support, theta A is equals to 0, again, magzi-zero natin to. So, sabihin, yung ating change in slope is equals lang siya sa delta B. So, ang kukunin lang natin is yung area under point B and A. So, B tsaka A. So, itong area na to, ibig sabihin lang yung kailangan natin para kunin dito sa formula natin na from A to B, M over EI, dx natin. So, paano kukunin yung area nun? So, this is a trapezoid. Ano? So, pwede mong gawin, kunin mo natin yung bases natin. We have -54, -36. Meron siyang height na 3 meters. So, pwede natin makuha as 1/2 times -54 EI minus 36 EI times yung 3 meters natin. Okay? So, theta B is equals to 54 minus 36 times 3 over 2. So, that is equals to negative 135 over EI. Unit natin is from um, kilonewton meter to. A kilonewton meter. Okay? And then, ito ay meter din. So, kilonewton meter squared. Okay? So, yeah. So, negative yung sign natin kasi yung angle B is below dun sa tangent A natin. So, magro-rotate siya from tangent A, papunta ta dun sa B. Rotate siya ng clockwise, kaya siya negative. Okay? Pero this is our answer for angle at B. Okay? Next, for deflection at C. So, again, from our diagram, na-utilize natin na si deflection at C is equals dun sa deviation ng point C with respect to A. Okay? So, pag kinuha natin si deviation of C with respect to A, that is equal sa X multiplied by from A to C ng moment natin. Okay? And then, yung distance natin is lahat papunta kay point C, kung ano yung numerator natin. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin kunin yung area nung lahat nung moment curve natin. Tapos, multiply natin ang distance papunta kay C. So, ito yung mga moment diagram natin. Ang isang problema, pagdating dito sa trapezoid, yung centroid niya, ano? So, ang one way or one trick na pwede natin i-impose dito is i-divide natin sa two geometry. Okay? Ay, hindi, mali pala yung ano ko. So, divide natin dito. Ayan. Para meron tayong rectangular portion, which is itong portion pong ito. Yeah, so, okay, so itong portion na to, yung ating rectangular. Then meron tayong triangular dito. Okay? So lahat ay papunta kay C. So dapat lahat papunta dito yung distance natin. So pwedeng lagyan na muna natin yun ng mga distances. So ito,
Yung kanyang CG is kalahati. So, papunta doon, that is 1.5 o kalahati ng 3 plus 8.0. So, 4.5 meters yung distance na papunta kay point C. Ito naman, okay, punta kay point C. So, that is 2/3 ng 3 plus yung 3 meters. So, that is 5.0 meters. And then this one, to, punta doon, that is 2/3 of 3. So, that is 2 meters. Okay? So, yun yung mga ano natin. And then for the areas, pwede naman gawin natin, lagyan na natin ito ng mga area. So, this is -18 times 3. So, that is -54. Okay? Ito, area nito is 0.5 -54 times 3. That is -81. Hindi ko na nilagay yung formula, no? Kaya na lang po maglagay. 0.5. Sorry. Ito is mababawasan pala to. Kasi -54 minus 36 plus 36. So, 18 na lang yung height na to. Sorry. Itong height na to, 18 na lang siya. Okay? So, yun siyang 1/2 -18 times 3. So, -27. Yan yung area. And then this is 1/2 18 times 3. So, yan, 27. Sir, sir, Yes, yes. hindi po ba 36 times 3 yung sa rectangle? Teka, nasan ba? 18 Yung times. rectangle Okay. po. Sige. Yan. Correct, correct. Ito, no? Ayan. Ayan. Hinuhuli ko lang ulit kayo. So, 36 correct ka na. Times 3, 108. Okay? So, ayan. So, kunin natin ngayon dito. So, yung first natin is yung rectangle. So, distance sa rectangle is 4.5 times yung value niya, -108 over EI. Okay? Plus yung triangle sa ilalim niya, that is, ang distance niya, 5.0 times yung ano niya, -27 plus yung 2.0 over EI times 27, negative pa din, over EI times, okay na pala yan. Okay? So, total lang natin. So, that is -675. Magiging na natin kilonewton, meter squared tayo kanina sa area, times meter, so meter cube na tayo, over EI. So, ito yung ating CA, that is equal sa delta C. Okay? So, negative kasi yung ating point C sa elastic curve is below nung ating original beam. Kaya, alam natin na magbe-bend siya pababa. Or yung point C natin is below ng tangent A natin. In reference to tangent A. Okay? Question po dito sa second example. Hello? Okay tayo, guys?
May, ayan, okay. Wala nagre-reply. Wala kahit thumbs up, wala eh. Okay, ayan. Sige. So, let's continue with another one. So, using the same example we had dun sa double integration method, ano, para i-verify lang natin if our concept is, ano, correct. Okay? So, alam na natin yung answers dito, i-compare na lang natin with our solution or yung final value na. Okay? So, then we have AY. Then yung moment natin. So, dito, AY natin is 25. Okay? And then MA natin is 150. Okay? So, shear moment diagram. Okay. So, we have moment, shear dito na 25. Then dito. Ayan. So, zero na yan. Okay? And then moment, what is shear moment natin? For, ito, kunin natin yung area. This is 25 times 6, so 150. Ano? So, we will have clockwise muna, counterclockwise, negative 150. Pababa muna tayo. And then, tsaka pa siya dito mag. Okay. So, ating elastic curve. Yan ano. And then, slope at free end, deflection at free end. Okay. And then, deflection at midspan. Okay. So, lagay ulit natin yung tangent sa A natin. Okay. Yung tangent A. So, kung gusto natin makuha yung slope at free end, to slope at C, okay, that is also equal dun sa um, change. Okay? Yung change ng slope natin from point C with respect to A. Then deflection at free end, that is the same as the deviation of point C with respect to A. Okay? And then deflection at midspan, so deviation lang ng point B sa tangent A. So deviation ng point B to A. Okay? So from our first, yung sa A natin, so slope natin, so again si CA that is equal sa theta A plus theta C, this will be 0, kaya equals na sila. Okay? So kailangan natin ng um, value ng moment, okay, from A to C. So ito lang naman yung may moment natin. So that is negative area niya. So this is from A to C, M over EI dx. So that is equals 1/2 negative 150 times yung 6 meters natin. So this is kilonewton meter, then meter over EI natin.
which is may value na pala. Ayan. So, ito multiply natin ng 1,000 cube para maging Newton millimeter cube. So, this is 200,000 Newton meter squared, 60 times 10 to the 6 mm to the 4. Okay, Newton. ah ito, may matitirang dalawa. Titirang isa. Wala. Dapat ay walang matira. Newton mm squared lang. Newton squared. Kaya cancel na to. So, radian yung magiging answer. That is 0.5, negative 150 times 6, 1,000 cube over 200,000, 60 times 6. So, I assume parehas naman, di ba? Dun sa answer natin last time. Radian, change lang natin into degrees. 180 degrees over pi radian. 2.149 degrees. Okay? So, ibig sabihin, sobrang haba ng solution niya sa double integration method. Ito lang pala yung solution niya sa moment area method. Okay? So, mas convenient siya. For B, so deflection at B is equal sa uh, deviation from C with respect to tangent A. So, ibig sabihin, lahat ng moment between C and A, and then papunta kay yung distance natin, tapos multiply sa A to C na moment diagram. So, multiply natin sa distance sa C. So, ito yung centroid niya, papunta kay C. That is, ito ay 2/3 ng 6 plus 6. That is 10. Okay? Tama ba? Plus 6 on 10 meters. Okay? So, ibig sabihin, that is just 10 meters times yung ating um, 1/2 times negative 150 EI times 6. Okay? So ngayon magiging ano natin is 10 times negative 150 times 6 times 1,000 to the fourth, 2 times 200 times 10 to the 3 times 60 times 10 to the 6. So yung tangent, yung ating deviation equal siya again sa ang delta natin, ano? Delta at free end. So 10 times negative 150 times 6, 1,000 raised to 4 over 2 times 200,000 times 60. That is negative 375. That is mm. So, equals yan dun sa ating deflection at C. Okay? And then, yung letter C, kailangan. Yeah. So, yung letter C naman, erase lang natin ulit to. Okay, don't worry, dito naman yung sa kabila. No? Dinuplicate ko naman. So, yung sa C, deflection at midspan. So that kailangan natin ay deviation ng point B to tangent A. So kailangan naman natin ngayon deviation is mula doon sa centroid papunta kay B. Kay B lang, ano? So ito lang kailangan natin. So 2/3 lang ng 6, which is 4. Okay? So sabihin,
times m over ei. A to b dx. So that is 4 meters multiplied by 1/2 negative 150 times yung 6 natin times ngayon 1,000 to the fourth over 200,000 times 10 times 60 times 10 to the 6. So TBA equal siya sa delta B equals sa 150 times 6 times 1,000 to the fourth over 200,000 times 60 times 6. Negative 150 mm. Okay? So as you can see, much shorter yung kanyang um, solution based lang dun sa first and second theorem natin. Okay? Question, guys? Wala tayong question. Wala po, wala po. Wala po, sir. Okay. Sige. Kung wala ng question, that ends our lecture for today. Okay? So, ilan muna area moment. So, yung problem set kasi, inaantay ko na i-discuss pa yung isa, yung conjugate beam para i-apply natin yung mga methods and then i-compare natin yung kanyang solution. Ano? So, sige. That ends our lecture for today.